Nanay, bumalik na ako. Tatay, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong magkaroon ng sanggol bago ako umalis. Pakiusap. Buntis ka sa bastardo. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya Joe. Basta't mananatili siya sa pamilya Joe, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Sige, pangako ko. Pwedeng manatili siya. Ngunit ikaw, hindi na kailanman tatapak sa pamilya Joe. Nanay, bago ka pumanaw, hiniling mo sa akin na alagaan ang pamilya Joe. Tumulong ako para maging isang nangungunang pamilya sila, ngunit ginantihan nila ng poot ang kabutihan. At ipinakulong nila ako. Sinabi ko sa iyo, ang anak ng bastardo na iyon ay walang pinagkaiba sa asong kalye. Ikaw na basura. Ginahasa mo pa ang sarili mong pinsan. Mabait ako sa iyo, nasiran lang ang iyong mga paa. Sa ilang araw, ipapakulong kita. Pinagsabuatan ninyo akong siraan. Oo, pinatakan ka namin. Ano ngayon? Manatili ka dito at magsisi. Nanay, bumalik na ako. Nanay, bumalik na ako. Ang kabutihan ng pamilya Joe sa iyo, binayaran ko na para sa iyo. Kung mangahas siyang guluhin ako muli, babayaran ko ng doble. Hindi ko maintindihan, Hall Master. Ikaw ay hinirang bilang Hall Master ng TNC Hall. Namumuno sa kaharian. Bakit mo itatapon ang Tiger Tally? Ang kapangyarihan para sa akin ay parang usok lang na lumilipas. Sino itong batang ito? Umalis ka sa daan ko. Mga kapatid, hukayin ang libingan. Sabihin, sino ang nagpadala sa iyo? Ang panganay na anak ng pamilya Joe, Joe Chao-an. Mula ngayon, luluhod ka rito sa loob ng 3 araw at gabi. Sino ang nagsabi? Siya ay ang Hall Master ng Tianche Hall. Hanggat handa si Mr. Joe, ihahatid namin si Jalu sa inyong mansyon ngayong gabi. Sobrang sunod sa Nyeren ba talaga si Gielo? Ang ating katawan at buhok, tinanggap natin mula sa ating mga magulang. Hindi siya pupunta, pero wala siyang pagpipilian. Gusto mo bang manatili siya sa rapist na iyan habang buhay? Sige. Kung gayon, ang karapatan sa pagpapaunlad ng ari-arian, ituring mo itong bigay kasal ng pamilya Joe. Anong ginagawa mo dito, gago? Umalis ka dito. Wala akong gago kang manugang. Hinahanap mo to. Ito ay usapin ng pamilya ko. Umatras ka. Shenli. Jalu, sa wakas nakabalik ka na. Itong ex-convict ay walang batas. Balibaligtad na niya ang tatay mo. Oo, braso ko. Jalu, hiwalayan mo na yang walang kwentang lalaki. Pumunta ka at kunin ang marriage certificate mo kasama si Mr. Joe. Ma, tigilan mo na. Hindi ako makikipaghiwalay. Oy, walang kwenta kang basura. Kakalabas lang ng kulungan, ha? Wala ka pang trabaho, di ba? Halika. Dilaan mo ang sapatos ko. Itong 30,000 piso. Sa'yo na lahat. Oy, talaga namang walang kwenta. Anong ginagawa mo? Gago ka. Siya ang pinsan ng panganay na anak ng pamilya Joe. Pamilya Joe? Sa loob ng wala pang 3 buwan, wala nang magiging pamilya Joe. Dalhin na siya. Sige, hihintayin kita. Umalis ka na dito ngayon din. Gusto mo bang mapatay tayo? Tatay, asawa ko pa rin siya. Tsaka, kaarawan ni Lolo ngayon. Tara na lang. Si. Kuya, bakit kayo late na late? At dinala mo pa itong hayop na to? Palabasin mo siya ngayon din.
Huwag mong sirain ang mood ni Itay. Tito, asawa ko siya. Kaarawan ni Lolo. Siyempre dapat nandito siya. Wala ka bang modo? Ang mga taong walang ambag sa pamilya Lin ay hindi pwedeng umupo sa hapag. Isang tulad niya, mas masahol pa sa aso, dapat kumain sa sulok. Ang dami pala ng rules ng pamilya nyo. Sino itong bata? Ginoong He, pasensya na sa kahihiyan. Ito ay isang anak sa labas ng pamilya Joe. Tatay, kahit itong anak sa labas ay may ambag. Sa kabila ng lahat, 7 taon siyang nakulong. Baka nagkaibigan pa sila sa bilangguan. Ambag? Hanggat nasa pamilya Lin ako, nag-aambag ako araw-araw. Sabi ko, bata ka, baliw ka ba? Tama na. Mayroon tayong panauhing pandangal dito. Huwag nating hayaang pagtawanan niya tayo. Shenlai, hiwalayan mo si Jalu bukas. Habang may itsura pa si Jalu, kailangan na siyang ipakasal agad, di ba? Kaya bilisan mo at makipaghiwalay. Hinahanap mo to. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan ng babae ko. Ang babae ni Shenlai. Ang tapang mo, mga guwardiya. Patayin ang walang utang na loob na ito. Sino naman iyan? Uy, ikaw si Mr. Lee. Kumusta, Ginoong Shen? Ako ang presidente ng Jiangzhou Chamber of Commerce. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Mr. Shen. Presidente, napakabait ninyo. Ang pagdating ng Jiangzhou Chamber of Commerce sa aming pamilya Lin ay isang malaking karangalan para sa aming pamilya. Nagpapamatapang lang. Gusto kong makita kung paano .mo tatapusin ito. Xiaozang, naalala ko ang CMA project ay hinahawakan ng pamilya Lin, tama? Hindi. Jiao, Ah? tama. Ang pamilya Lin. Plano nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Kung gayon, gawin natin bukas. Mr. Shen, hindi na kita abalahin. Aalis na ako ngayon. Siye? Tatay, ang CMA project, hindi tayo kwalipikado para dito. Mr. Lin, nagkakamali kayo. Ang ibig sabihin ni Mr. Lee ay ang proyektong ito ay ibinibigay sa inyong pamilya Lin. Hindi ko talaga inaasahan na ang inyong pamilya at si Mr. Lee ay may ganoong relasyon. Hindi ko talaga inaasahan na ang ating Shenping at si Mr. Lee ay may ganitong pagkakaibigan. Wala iyon. Kakilala lang kami. Ang ating Xiao Mei ay may magandang panlasa. Ang manugang na lalaki na natagpuan niya ay ang pinakasiyasiya. Halika, halika, halika kay Lolo. Shen Lee umalis ka na. Amo, may masamang nangyari. Maraming tao ang dumating sa labas. Sabi nila gusto nilang makita si Mr. Shen. Dapat ikaw si Ginoong Zhang mula sa Jinming Group. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si... Sino si Ginang Shen? Shen? Naiintindihan ko. Siguro ito ang proyekto ni Ginoong Lee. Xiaomei, kung gayon, para sa iyo yan. Ginoong Zhang, ako si Ginang Shen. Ginang Shen. Kumusta? Binibinilin, tingnan mo. Kung walang problema sa kontrata, pwedeng pirmahan mo na. Lolo, Sumuko sila ng 70% na kita. Xiaomei, pirmahan mo agad. Hindi na namin kayo aabalahin. Aalis na kami. Xiaomei, mahusay ka sa pagkakataong ito. ito ay salamat sa aking Shenping. Tama ba, Shenping? Tungkulin ko iyon. Hindi masama. Mabuti na may mabuting manugang si Jiang Guo. Hindi tulad ng ibang mga talunan. Sige, bukas magkakaroon tayo ng pulong ng mga shareholder. Ang posisyon ng CEO ay ibibigay kay Xiaomei. Salamat, Lolo. Hindi kita pababayaan. Jalu, ang pulong ng mga shareholder, kailangan kang dumating, okay? May isa pang mahalagang anunsyo. Narito ang listahan ng mga bagong appointment. Tingnan nyo lahat. Tatay, bakit wala si Jalu sa listahan? May kapal ka ng mukha para sabihin iyan? Kung hindi dahil sa kanya noon, hindi sana nabangkarote ang pabrika ng sapatos at sombrero ng pamilyang Lin. Nagsisinungaling ka. Ikaw talaga noon. Tama na. Pagkatapos ng lahat ng ito, may lakas ka pa ring magdahilan. Paano nagkaroon ang pamilyang Lin ng isang walang kwentang tulad mo? Pamilya Lin, huwag kayong masyadong magmalabis. Sinong nagutos sa iyo, hayop ka, na magsalita? Kung hindi dahil sa ginahasa mo ang pinsan mo noon na nagdulot ng malaking eskandalo, nagbigay ng kahihiyan sa pamilyang Lin, bakit may tapang ka pang magsalita? Tama na. Tapos na. Tatay, ano kayang gagawin kay Jialu?
Siya ay apo mo pa naman. Hayaan si Xiao Mei ang magdesisyon tungkol kay Jialu. Naku! Itong si Jialu, siya ay aking mabait na nakababatang kapatid. Paano ko siya iiwan na walang trabaho? Paano kung hayaan natin siyang maglinis ng mga palikuran sa ating kumpanya? Ang dapat maglinis ng palikuran ay ikaw. Dapat ikaw ang maglinis ng banyo. Ikaw dapat ang maglinis ng banyo. Mr. Zhang, anong pakay mo rito? May kapal ka ng mukha para magtanong? Tingnan mo ang ginawa ng pamilya Lin. Ano? Anong problema sa kontratang ito? Alam na alam mo. Wala akong nakikitang mali sa kontratang ito. Paano ka nangahas manggulo sa tahanan ng Lin? Alam ba ni Mr. Lee ito? Naglakas loob ka bang banggitin si Mr. Lee? Ang pamilya Lin, isa lang pangalawang klase ang kan. Ano ang nagpapatunay na karapat-dapat ka sa pabor ni Mr. Lee? Iyon ang nagdadala sa akin kay ang aking mahal na manugang na lalaki, Shen Ping. Shen Ping, kalokohan. Hinahanap namin si Shen Lee. Ang asawa ni Mr. Shen. Paano naging itong walang kwenta? Paano ka nangahas walang respeto kay Mr. Shen? Sampalin mo ang bibig niya. Shen Ping, anong nangyayari dito? Lolo, nagkamali ako. Hindi ko kilala si Mr. Lee. Isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Ah, itong manugang ko. Nagbibiro lang. Nagbibiro lang siya. Aray, hindi pagkakaintindihan lang ito. O, itong manugang ko. Nakakatawa siya. Siguradong nagbibiro. Shenping, hindi ba sinabi mo dati na nakipagkamay pa sa'yo si Mr. Lee? Paano naman siya hindi makakilala sa'yo? Paano naman siya hindi makakilala sa'yo? Hindi naman siya tumutukoy kay Shenlai, di ba? Sa tingin ko hindi. Bayaw. Di pa ba sapat? Ang sandali mo? Ikaw na naman ang may gawa nito. Tumahimik ka. Mr. Zhang, ako matanda na humihingi muna ng pasensya sa iyo. Ipinapalagay ko na ang pagbisita ni Mr. Zhang ngayon ay hindi lang para manood ng gulo. Tungkol naman sa kontratang ito. Ang pamilya Lin ay pinaghihinalaang may pandaraya sa komersyo. Ayon sa regulasyon, kailangan ninyong bayaran ang doble ng halaga ng aming investment. Ano? Lolo, Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Shenping, talagang nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Ngunit ang intensyon ni Mr. Lee ay iwan ang kontrata kay Miss Lin Jialu upang magdesisyon kung pipirmahan ito. Hoy Jialu, sabihin mo sa akin itong bagong CEO natin. Binigyan ka lang ng posisyong janitor. Paano naman na ang isang janitor ay pumirma ng kontratang bilyones? Saka lang. Ang posisyon ng CEO ay dapat mapunta sa karapat-dapat. Ngayon, Jialu ay nagdala ng malaking pakinabang sa grupo kaya tiyak na sa iyo ang posisyon ng CEO. Ginoong Zhang, sabi mo. Posible bang si Ginoong Lin ay niloloko lang tayo mga kawawang maliit na mag-asawa? Hindi. Kung kumalat ito ang reputasyon ng pamilya Lin, saan mapupunta? Narinig ko na ang pamilya Lin ay nakakuha ng lupa mula sa pamilya Zhou dati. Paano mo nalaman? Kahit paano man ang lupang iyon ay pinlano dati simula ngayon. Walang gagalaw. Shen Lee, huwag mo nang itulak. Ang lupang iyon binalak na naming patayuan ng pabrika. Shenli, ano ba sa lupang iyon? Maaari ko na lang sabihin, ang lupang iyon ay libingan ng aking ina. Kung sino man sa inyo ang mangahas na galawin ito, isasama ko kayo sa kamatayan. Binabati kita, Jialu, sa pagiging presidente ng Jiamu Group. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilya Zhou. Pero bago umalis ang nanay ko, may 3 bagay siyang ipinagawa sa akin. Ang una ay bayaran ang kabutihan ng pamilya Zhou sa kanya. Paano naman ang dalawa pa? Hanapin ang ninang ko at protektahan sila. Ang huli ay nais ng nanay ko na mag-asawa ako at magkaanak at magkaroon ng maayos na buhay. Ngayon, ang pamilya Zhou ay nagho-host ng mga kilalang bisita. Kayo dalawa, ayusin ninyo ang inyong sarili. Sino ang bisita? Unang klaseng General Zhang Sushan. Siya? Lolo? Nakuha mo pa siya rito?
Sino ang naglagay nito rito? Malas. Shenli, Ikaw, rapist. May lakas ka pa ng loob bumalik, dinala mo sa kahihiyan ng pamilya Joe. Sino ang gumawa nito? Iyong bastardo na anak ng babaeng iyon. Ako ang gumawa. Ano ang gagawin mo? Chowan. 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 Shenlai, hinahanap mo ito. Joe Yuanlong, matandang hangal, makinig ka. Kung gusto mong iligtas ang pamilya Joe, ibigay mo ang lahat ng iyong kayamanan sa loob ng 1 buwan. Uy, Hallmaster, bakit? Hindi yata ako welcome sa pamilya Joe. Talagang inaway ng pamilya Joe ang Hallmaster. Talagang gusto na nilang mamatay. Master, may masamang nangyari. Yung batang si Shenli. Malamang may sinabi siya kay General Zhang. At pinaalis ng galit si General Zhang. Ano? Shenli? Isang kriminal, walang kwenta. Paano siya nangahas na guluhin ang plano ng pamilya natin? Lolo, paghihiganti. Tatay, yung batang iyon ay ginawa tayong kaaway ni General Zhang. Kaya mo bang tanggapin yon? Hindi ko kaya. Naalala ko sa lupa na ibinenta natin sa pamilya Lin. Hindi ba doon nakalibing ang nanay niya, si Zhou Ningxuang? Lolo, talaga bang payag ka na ibigay ang kumpanya kay Jialu? Siya. Master Lin, pumunta ako para makita ka. Si Chawan ito. Umupo ka, umupo. Xiaomei, magtimpla ka ng cha para kay Chawan. Si. Hindi ako tumatanggap ng pabor ng walang dahilan. Maaari ko bang itanong kung tungkol saan ang pagbisita ng pamilya Zhou? Pinahiya ni Shenli ang pamilya Zhou natin. Pinutol din niya ang relasyon sa atin. Pero pagkatapos ng lahat, asawa pa rin siya ng anak mo, hindi ba? Si Shenli ay may suporta ni Mr. Li. Mukhang gusto ng pamilya Zhou na pumatay gamit ang hiram na patalim. Hoy, hindi mo pwedeng sabihin iyon. Kung hindi dahil sa aming pamilyang Zhou, papayagan mo ba si Shenli na makalaya? Narinig ko na ang batang iyon ay nakuha na ang posisyon ng CEO. Usapang pamilya pa rin iyon. Mukhang hindi na kailangan iyon. Sinabi ng lolo ko, hahayaan niya ang pamilyang Lin na maging ika-4 na dakilang pamilya. Talaga? Lin, pakitingnan ang kontrata sa kahon. Aking Jilin, oras na para bumangon. Kasalanan mo lahat. Pinagod mo ako kagabi. Saan ka ba napagod? Ang sama mo. Anong nangyari sa libingan? Kung maglakas loob kang lumagpas sa linyang ito, huwag mong sisihin ako kung bastos ako. Sino ka ba sa akala mo? Gamit lang ito? Akala mo, mapipigilan mo kami? Iyon ay pag-iisip na walang katotohanan. Isa lang siyang tao. Ano ba ang kinakatakutan natin? Lahat, sabay-sabay na umatake. Tingnan natin kung sino ang kaya niyang pigilan. Hindi ako naniniwala na ang setup na ito kaya niyang pigilan ng 1 o 2 tao. Ikaw, Iyon, mali ako. Walang kwenta. sabihin mo sa amo mo na puntahan ako. Sino ka bang akala mo? Si Jiho ay hindi basta-basta nakikita. Nati, Sa huwaksya, walang nangahas. Nakausapin ako ng ganyan. Ang iyong mga salita ay medyo mayabang. Sobra ka na. Sobrang sobra. Sinong nagsabi sa'yo na gawin ito? Now, Wala akong komento. Ikaw si Shenlai, di ba? Anak ng pinalayas na anak ng pamilyang Zhou. Nakulong dahil ginahasa mo ang pinsan mo 7 taon na ang nakalipas. At ngayon wala kang trabaho. Tama ba ako? Ginoong Ho, narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ho Yong, kasalukuyang direktor ng Kawanihan ng Pabahay at Konstruksyon. Liu ang apelyido ng asawa mo. Vice-presidente siya ng Longteng Bank. Liu rin ang apelyido ng anak mong babae. Sa klase 2, Baitang 3, sa Weilai.
elementary. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Anong gagawin mo sa pamilya ko? Pamilya? Sa likod ko ay ang pamilya ko rin. Panalo ka na. Tingnan natin. Sabi ko bang pwede kang umalis? Ikaw ang manugang na nakatira sa pamilyang Liu. Ano ang sinabi mo? Nagdala ka ng mga tao rito at ginulo ang nanay ko. Ngayon, lumuhod ka at dilaan ang bakas ng sapatos sa sahig o pagsisisihan mo. Nanaginip ka, gago. Zhang. Sinabi ba ni General Zhang? Sinabi ba ni General Zhang? Mali ako. Ako. Alam kong mali ako. Alam kong mali ako. Magandang ugali. Dito lang. Paluin siya ng 3 araw at gabi. Tay, huwag kang mag-alala. Si Shen Li, talunan. Tapos na siya ngayon. Tama. Tatawagan ko agad si Young Master Zhou. Hayaan mo akong gawin. Ang dali ninyong lahat. Hoy, Young Master Zhou. Si Shen Li, ang... Shenli, ikaw. Gusto mong sabihin, paano ako nakabalik? Ang iyong Mr. Hu. Kung walang inaasahang mangyayari, baka ginawa niyang bugbog sarado ang sarili. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo, ikaw na talunan. Ang lupaing ito, kahit hindi binalak ng pamilya Lin, pero ibinigay mo kay Ho Yong, doon ka nagkamali. Lin Yuan. Kahit na ang lupaing ito ay wala sa plano ng pamilya Lin, ibinigay mo ito kay Ho Yong. Mali iyon sa iyo, Lin Yuan. Ikaw, isang bata, naglakas loob na tawagin ng lolo sa kanyang pangalan. Tama na. Ikaw, Noong nakaraan, ang pamilya Zhou ay naglakas loob na humawak sa lupaing ito. Binigyan ko sila ng 1 buwan upang sila mismo ang magbuwag ng kanilang kayamanan. Anong kapalaran ang gusto mo? Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang urban planning ay nagtalaga ng lupaing iyon bilang isang parke. Akala ko magdadagdag ito ng kaunting sigla at makakasama ko ang iyong ina. Kaya ayon sa iyo, dapat kitang pasalamatan? Shenlai, ikaw ay aking manugang na apo. Magsisinungaling ba ako sa iyo? Sige, sabihin nating hindi ako malinaw. Mula ngayon, kung may mangyari sa lupaing ito ay sa pamilya Lin. O, magkakapamilya tayo. Bakit mo nasabi yan? Tama. Dahil naalis na ang hindi pagkakaunawaan, hindi na kailangang magalit, tama ba? Sobra si Shenlai. Pagkalabas niya ng bilangguan, para siyang ibang tao. gusto kong malaman kung paano siya pinakawalan ni Mr. Ho. Malalaman natin kapag nagtanong tayo. Ang libingan ng kanyang ina naging obsesyon na para sa kanya. Kung masyadong itulak, talagang baka maglaban-laban ang taong iyon. Walang gustong maging target ng isang dating bilanggo. Kaya hindi mo siya pinakawalan? Si Jialu ay naging CEO pa lang. Hindi mahirap pakisamahan siya. Tatay, bakit walang tao sa trabaho ngayon? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ako tao? B, Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung ibang empleyado. nandito sila lahat kaninang umaga. Tapos, nag-impake sila at umalis. Ano? Paano nangyari ito? Paano na ang mga proyekto ng kumpanya ko? Ang lolo mo ay hindi basta-basta susuko. Tara, pumunta muna tayo sa pulong ng grupo. Mahal, napakagaling mo. Magaling na hakbang yan. Talagang kahanga-hanga. Gusto akong guluhin? Malayo pa sila. Eksakto. Kapag dumating yang si Lin Jialu na peste, pababayaran ko sa kanya. Ano yon? Ma'am Lin, nandito sina Lin Jialu at Shen Li. Nasa opisina sila, naghahanda para sa pulong. Si. Tigil muna kayo. Mag-meeting tayo. Hoy, Gia, may narinig ka ba? Baka utot ni Matandang Wang. Sa akin, parang tahol ng aso. Akala nyo hindi ko kayo naririnig. Bubunutin ko ang dila nyo. Hoy! Kaya pala si Ginoong Shen ay nananakit ng empleyado? Kaya pala walang nangahas pumasok. Hoy! Mr. Shen! Hinahampas mo ang mga empleyado? Kaya pala walang nangahas pumasok?
Jialu, ang asawa mo ay nakalabas na ng bilangguan. Bakit siya kumikilos na parang baliw na marahas? Ibig kong sabihin, maayos naman ang kumpanya. Pero nung ikaw na ang pumalit, naging magulo na. Malinaw na ang mga empleyadong ito ang masuwayin. Paano mo kami masisisi? Kita mo? Sabi ko sa iyo, ang pamamahala sa empleyado ay isang kasanayan. Isang magandang kumpanya na sinira mo. Sa tingin mo papayag si Lolo dito? Ang mga manggugulo na ito, sinisira lang nila ang kapaligiran. Dapat silang tanggalin. Kayong ilan, mag-impake kayo at umalis. Mahigit 10 taon na akong nandito. Ano ang karapatan mo para ako'y sisantihin? Ang pinakapamilyar sa negosyo ay kaming mga matatagal ng empleyado. Madali kang magsalita. Kung papalitan mo kami, aabuti ng 2 buwan para matutunan ang proseso. 2 buwan? Pagsasara ng kalahating buwan, ang proyekto ni Mr. Lee ay mabibigo. Pagkatapos, kailangan naming magbayad ng malaking multa. Xiaomei, si Jialu, pagkatapos ng lahat, ang kapatid mo, bakit hindi mo siya tulungan? Sige, basta lumuhod siya sa akin. Baka isaalang-alang ko siyang tulungan. Sa tingin mo ba talaga hindi kayang kumuha ng tao si Jialu? Abangan natin. Sabi ko, Jialu, nakahanap ka talaga ng magaling na asawa? Sa ibang aspeto, hindi ko alam kung mabilis siya. Pero isa lang, mabilis siyang tumakbo. Gaya ng dati, kung handa kang lumuhod at yumuko ng ilang beses, ang posisyon ng CEO, hindi ba iyong magiging matatag? Miss Lin, may masamang nangyari. Maraming tao ang nagpakita sa labas. Sabi nila narito sila para mag-apply ng trabaho at hindi namin sila mapigilan. Papasukin sila. Miss Lin, galing ako sa Wuyi Heavy Industry. Si Joe G, Chief Designer. Miss Lin, galing ako sa Hongfei Real Estate. Si Xiao Fei, Chief Designer. Ako rin. Ako si Zhang Kai, Direktor ng Superman Building Materials. Ang mga ito ay mga kilalang tao sa industriya. Bakit sila pupunta sa atin? Bahala na, papasukin muna natin sila. Ang mga ito ay bihirang talento na minsan lang makilala sa buhay. Uy, Jialu, pwede ka pang lumuhod sa akin ngayon. Inaamin ko na sa industriya, nakagawa ako ng ilang tagumpay. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Maligayang pagdating sa aking bagong kumpanya. Area. Area Kumpanya? Hindi ko ito narinig. May mga katanungan ba ang lahat? Sandali lang. Gusto naming sumali sa Jiamu Kumpanya. Sino ka? Ako ang dating presidente ng Jiamu Group, Lin Xiaomei. Baliw ka ba? Hinahanap namin si Lin Jialu. Miss Lin. Ilang dating presidente. Bakit mo ginagaya si Miss Lin? Ito ang Lin Jialu na hinahanap nyo. Miss Lin! Miss Lin! Pakiusap! Papasukin nyo kami! Dahil sa inyong katayuan, hindi ko kayang kayo ay upahan. Hindi namin kailangan ng sahod. Tama. Walang sahod. Walang sahod. Tama. Walang sahod. Baliw! Lahat baliw! Sumasali ka talaga sa kumpanya ng babaeng iyan? Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Para insultuhan si Miss Lin? Akala mo hindi ko puputulan lahat ng supply mo? Mr. Liu, ikaw ang presidente ng Jianhua Group. Ano ka? Miss Lin, pakisali kami tungkol sa sahod. Makapaghintay kami hanggang matapos ang proyektong ito bago natin pag-usapan. Tama si Mr. Liu. Pakisali kami. Jialu, tingnan mo, lahat ay taos puso. Sabihin mo na lang, oo. Pwede akong pumayag diyan, pero maliit ang kumpanya, kaya kailangan nating mag-screen ng mga tao. Tatay, ang galaw mo ay talagang kahanga-hanga. Hoy, Xiaomei, nagmakaawa ba si Jialu sa iyo? Malaking gulo. Ang babaeng iyan na si Lin Jialu ay kukuha ng 1.5 bilyon na proyekto para sa sarili niya. Ano? Hindi ba ang grupo ng Jiamu ay isang shell company lang? Hindi ko alam kung saan siya nakahanap ng grupo ng mga elite na umiiyak para makapasok sa Jiamu. Paano nangyari ito? Baka, na si Ho yung mula sa Jianbei Bureau ang nakahanap sa kanila. Hindi natin maaalis si Shen Lai. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ko maaalis si Lin Jialu. Kung okay lang sa'yo. Pirmahan mo na lang dito. Xiaofang, kaya ba talagang kumita ng ganun kalaki? Huwag kang mag-alala, ang 300 milyon mo ay maaaring kumita ng isa pang 300 milyon sa kalahating buwan.
Natatakot lang ako na baka makalimutan mo na ako noon. Pero, ito ay pera ng kumpanyang Jialu. Baka kailangan ko munang kausapin siya. Si Gielo ay malamang ayos lang din. Natatakot lang ako na baka yang walang kwenta mong manugang ay makialam. Lalaking yan, mangialam? Sino ba siya? Kukunin ko na ang card ngayon. Sige, ma'am. Aalis na ako ngayon. Ikaw ay maghintay ka na lang ng magandang balita ko. Mr. Chen, itong pera, paano natin hahatiin? Hoy, ano ang hinahanap mo? Nanay, tatay, nakita niyo ba ang bank card na iniwan ko sa drawer? Wala. Baka naman, kinuha ng demonyong si Shenlai. Shenli? Yung konting pera? Hindi ko man lang titingnan iyon. Yung konting pera, ang yabang mo talaga. Hindi mo iyon kikitain sa ilang buhay. Wala kang kwentang basura. Tama na. Tatawagan ko agad si Lawyer Chen. Tiyak na malalaman niya. Hindi pa ako nakatawag at dumating ka. Nako, ang galing. Dumating ka sa tamang oras. Dalhin na itong magnanakaw. Ikaw ba si Tang Shuying? Kilala mo ba itong lalaki? Xiao Fang? Oo, ang pangalan niya ay Fang Xiong. Pinaghihinalaan siya ng pandaraya. Gusto ka naming tanungin ng ilang katanungan. Ano? Sinasabi mo bang estapador si Xiao Fang? Imposible. Kung estapador siya, paano siya pumirma ng kontrata sa akin? Babang matanda, na-estafa ka na. Hahaha. Nawalan ako ng 300 milyon. Na-estafa. Ano ba talaga ang nangyari? Nanay, kinuha mo ang card ko nang hindi nagtatanong? Bakit ka naman naging ganyan katanga? Ang perang ito ay pondo ng kumpanya. Hindi iyon personal na ipon ni Jialu. Nanay, nasa malaking problema ka. Ikaw na tangang, maaksayang babae. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Tang Shuying, pinaghihinalaan kang nagnakaw ng malaking halaga ng pondo. Mangyaring sumama sa amin. Huwag mag-alala. Hindi problema ang pera. Pero, Walang pero. Anong eksena yan? Huwag kang magpaloko kay Lin Jialu. Ikaw pala. Ginoong Ho, walang pera sa account ni Lin Jialu. At ibibigay mo pa rin sa kanya ang proyekto? Ano ang sinabi mo? Hindi nyo pa alam, di ba? Lin Jialu, kinuha na niya ang perang ininvest ninyo at nilustay lahat. hindi ko nilustay. Niloko lang ako. Niloko? Sa tingin ko, niloloko mo ang sarili mo. Dapat tumawag na lahat sa pulis. Hulihin muna siya. Talaga, wala ng pera? Oh, Magaling. Nag-iisip lang ako na magdagdag ng 100 milyon. Ngayon, may pagkakataon na. Uy, huwag kang makipagkompetensya sa akin. Magdadagdag ako ng 300 milyon. Baliw ba kayo? Sige, tigilan nyo na ang pagtatalo sa proyekto ni Director Lin. Ang aming bangko Xiangnan ay magbibigay ng 1 bilyon bilang panimulang kapital. baliw ka ba? Lin Xiaomei, Shenping, inaakusahan kayo ng pagsali sa isang malaking kaso ng pandaraya. Mangyaring sumama sa akin. Uy, hindi. Lin Jialu, hintayin mo lang. Shenli, bakit si Mr. Hao ay tumutulong sa atin ng sobra? Uy, Hallmaster. Ang bagay na tinanong mo ay na-check na. Ang pamilya ng iyong ninang ay nakatira sa Now 13 sa lumang lungsod. Jialu, baka may gagawin ako mamaya. Hayaan mo muna akong ihatid ka sa bahay. Ikaw ba? Jiaki lumaki, kana. Pasensya na, Jiaki. Lumabas ka! Lumabas ka! Jiaki, makinig ka sa akin, Jiaki. Sino yan? Nanay, Sino yan? Xiao Lie, ikaw pala. Nanay, natagpuan na kita sa wakas. dapat kang umalis na ngayon. Hindi namin kayang makipag-ugnayan sa mga kamag-anak na tulad mo. Jiachi, huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay, kung hindi dahil sa kanya, hindi ka napunta sa ganitong sitwasyon. Ang tatay ko,
Ang tatay ko. Tumahimik ka. Xiaoli, tumayo ka. Itong batang si Jiaki, Ang mga ito. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Xiaoli, nakaraan na lahat iyon. Hindi natin kailangan silang pagalitin. Ninang, iniligtas mo ang aking ina at ako noon. Kung hindi ko ipaghiganti ang pagkakamaling ito, hindi ba ako magiging masamang anak? Ito ang pamilya Lee ng 3 dakilang angkan. Noon, ang pamilya Zhou na ginulo ng mga chismis nag-udyok sa pamilya Lee. Hindi lang nila pinaratangan ang iyong ninong at ipinakulong, kundi may nag-utos din sa bilangguan. Nabugbugin hanggang mamatay ang iyong ninong. Ang pamilya Lee ay may malaking pangalan. Xiaoli, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Ang mga taong iyan, hindi natin kayang guluhin sila. Ninang, paano ang iyong mga binti? Ang halimaw na iyon, ang 3 binata ng pamilya Lee. Binali ang mga ito. Hay, kalimutan mo na. Tungkol sa aking mga binti, sabi ng doktor, napalampas namin ang pinakamagandang pagkakataon para gamutin. Hindi na sila mapapagaling. Huwag kang mag-alala. Si Luo Tiangqi ay eksperto sa larangang ito. Hayaan siyang pumunta, tiyak na gagamutin niya ang mga ito. Kalokohan. Ibig mong sabihin, ang banal na doktor na si Luo, dekano ng Jingzhou? Subukan natin. Baka payag siyang pumunta. Saan siya pumunta? Ang misteryoso niya. O dito ba si Dr. Luo Tianqi? Ako ang kanyang katulong. Sino ka? Ang aming amo gustong pumunta si Luo Tianqi sa lungsod ng Jiangsu para magkonsulta. Sino ba yung amo mo? Naglakas loob na utusan ng banal na doktor na si Luo? Nababaliw ka ba? Ang titulo ng aming amo ay Zetian. Hall Master, lahat ay naasikaso na. Isa na namang hambog. Hoy, aba, pinsan, itong tambakan mo. Kaya bang mag-entertain ng bisita? Wo Xiaoli, anong ginagawa mo dito? Hoy, iyan ang rapist. Nakikipag-hangout sa basura na tulad niya. Kaya pala malas ang pamilya mo. May sasabihin ka ba o ano? Kung wala, lumayas ka. Pinsan mo pa rin ako, kung tutusin. Ganito mo ba ako tratuhin? Paano ko dadalhin ang kayamanan sa pamilya mo? Kayamanan? Nagustuhan ka ng third young Master Lee. Maging kabit ka na lang niya. At magiging maayos ang buhay ng pamilya mo. Umalis ka. Ikaw ang umalis. Tita, huwag kang walang utang na loob. Ang pamilya Lee ay sobrang yaman. Hindi mo nakuha, di ba? Sinabi kong umalis ka. Anong ginagawa mo? Babae ako ng third young master. Niloko mo ako. Pagsisisihan mo ito. Ikaw ang babae ng 3 binata ng pamilyang Lee. Ano? Takot? Kung takot ka, gawin mo lang ang sinasabi ko. Baka may maibigay pa ako sa iyo. Dating bilanggo, na gagawin. Gusto kong makita kung sino ang 3 binatang ito na si Lee. Shenlai, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Sino ang mag-aakala na ang isang dating bilanggo tulad mo ay may mga alipors? Mukhang maganda ang buhay mo sa bilangguan. Mas mabuti pa rin kaysa sa ipagbili mo ang sarili mo sa mayamang pamilya, medyo mas mabuti. Ikaw, sana pagdating mo sa Downton Manor ng pamilyang Lee, hindi ka masyadong magulat. Naglakas loob kang galawin ang Downton Manor? Naghahanap ka ng kamatayan? Mahal, ano ang nangyari? Oh, nagdududa ka sa akin. Natapos ko, dinala ko ang tao. Nasaan siya? Papasukin mo siya ngayon. Oh, tumigil ka. Tingnan mo ang sarili mo. Napaka-impasyente. Sino ka ba? Nasaan si Jackie? Bingi ka ba? Si Binatang Lee ay kausap ka. Ipasok si Jackie ngayon. Si Guo Jackie ay nasa likuran lang namin kanina. Ang lalaking ito ay may ginawa. Saan mo itinago si Guo Jackie? Mag-ingat ka, o papatayin kita. Kaya ikaw ang 3 binata ng pamilyang Lee, Lee Mingjun, tama? Alam mo kung sino ako, at hindi ka pa rin lumuluhod? Sampalin mo ang sarili mong bibig.
Naglakas loob kang saktan ako? Gusto mo bang mamatay, Shenlai? Nasaan ang mga bodyguard? Tawagan si Ginoong Chin. Ngayon, ang babaeng iyon na si Muyazi, akala niya nakahanap siya ng mga siga at siya na ang lahat. Papatayin kita ngayon. Ginoong Lee. Narinig ko na may nagkakagulo sa inyo, Ginoong Chin. Mga tambay lang ito. Hindi alam kung saan nakakuha ng mga siga. Akala nila matapang sila. Akala mo kaya mong lumaban? May mahigit 800 akong tao sa labas. Ilang kaya mong patumbahin? Tingnan mo. Mayroon nga halos 1,000 tao sa labas. Nang-aapi gamit ang dami, ha? Hoy ano kung inaapi ka namin? Kung luluhod ka ngayon, lumuhod at magmakaawa, baka hayaan kitang mamatay ng buo. Mga malalaking salita. Leng Yue. Ngayon, tumawag ng 1,000 tao mula sa Tianse Hall. Itong tanga, naglakas loob siyang magmayabang ng ganyan. Sigurado akong ang pagkain sa bilangguan ay sumira sa kanyang isip. Punong hall. Mga 1 minuto bago sila dumating. Punong bulwagan. Mga 1 minuto at nandoon na tayo. 1 minuto. Ginoong Lee, narinig mo ba yon? Sabi niya 1 minuto. Lahat ng kanyang mga ninunong patay, 18 henerasyon, pinagsama, hindi aabot sa 1,000 tao. Bibigyan kita ng 1 minuto. Lumabas ka at tingnan mo. Ginoong Chin, mayroon talagang 1,000 miyembro ng Tianse Hall sa labas. Pinalibutan nila ang pamilya Lee. Wala akong pakialam, binayaran ako ng maliit na bastardo para pumunta. Inaamin kong mali ako. Patawarin mo ako. Mali ako? Naghihingi ka na ng awa? Hindi ba huli na? Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Pababayaan kitang mabuhay. Ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Tianse Hall ngayon ay hindi dapat ibunyag. Kung ito ay tumagas, siya ang magiging kapalaran mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Anong nangyari kanina? Sa dami ng tao? 1 malaking tao ang dumaan. Ang mga guwardiya, para sa kanyang kaligtasan, inilikas ang lugar. Anong pagkakataon? Oo, yung malaking tao kanina, kinausap ko siya ng kaunti. Pinangako niya sa atin na tulungan tayong makuha muli ang bahay. Talaga? Ang galing. Anak ko, sino kaya ang napakalupit na gawan ka ng ganito? Tama na. Tigil mo na ang pag-iyak. Guro, dapat mong ipaghiganti ang ating anak. Hindi naman sa ayaw ko. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan. Sa ngayon, walang nangahas umamin kung sino ang gumawa. Wala akong pakialam. Kahit na ang hari ng langit mismo, dapat siyang magbayad ng kanyang buhay. Tama na. Doktor, anak ko, maaari ba siyang gumaling o hindi? Magagawa ko lang ang aking makakaya para pagalingin siya. Tungkol naman sa... Doktor, isa lang ang anak ko. Kung may mangyari sa kanya, ipapabaon kita kasama niya. Narinig ko na ang sikat na Dr. Luo ay dumating sa Jiangzhou. Kung siya, tiyak na mapapagaling niya si Panginoong Lee. Dr. Luo? Ha? Mabilis na maghanda ng masaganang regalo. Pero si Dr. Luo ay dumating sa Jiangzhou para gamutin lamang ang isang pasyente. Sa Jiangzhou, walang nangahas makipag-agawan sa akin para sa pwestong iyon. Sila ay naghahanap ng kamatayan. Dr. Luo, narinig ko, pumunta ka sa Jiangzhou ngayon para lang iligtas ang isang pasyente. Ganoon ba? Tunay nga. Kung gayon, sa dami ng pasyente, sino ang pipiliin mo? Puro ka salita. Sabi mo tiyak na gagamutin ni Dr. Luo ang nanay ko. Pero kailangan pa rin naming pumila, ha? Shaoli, umuwi na tayo. Ang daming tao. Hindi tayo pipiliin ni Dr. Luo. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ikaw ang pipiliin niya. Siya. Ha! Ako yan! Ligtas na ako! Salamat, Dr. Luo. Sandali, magbabayad ako ng $1,000,000. Hindi pwede. Lee, Sanya. Hindi ibinebenta. Hindi ibebenta ko. Dr. Luo, pakiusap. Iligtas ang aking anak. Sa tingin ko, nagkakamali kayo. Ang taong gusto kong tulungan ay siya. Siya? Bata, ito ang pwesto. Ibigay mo sa akin. Baliw ka. Anong sinabi mo? Maniwala ka o hindi? Ipapabuhat kita palabas dito. Shaoli,
ibigay na lang natin sa kanya ang pwesto. Hehehe. Alam ng matandang ito kung ano ang mabuti. Buisit. Bilang dekano ng isang ospital, kung sino ang ililigtas, bakit ka nakikialam? Umalis ka dito. Bata, maalala kita. Dr. Luo, kumusta ang nanay ko? Natapos na ang misyon. Salamat, Dr. Luo. Shenlai, sabihin mo salamat kay Dr. Luo. Salamat sa tulong mo, Dr. Luo. Nako. Masyado kang mabait, Mr. Shen. Sige, Dr. Luo. Hayaan mo akong ihatid ka. Hindi na kailangan mag-abala. Bakit kaya kakaiba ang asal ni Dr. Luo? Ano ang sinabi mo? Ang pagkalalaki ni Young Master Lee ay hindi na maililigtas. Kung hindi maalis sa tamang oras, maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Kung may mangyari sa anak ko, ipapabayad ko sa inyong lahat ang inyong mga buhay. Walang kwenta! Mga walang kwentang tanga! Amo, may mga lead na kami sa tinanong mo. Sabihin mo na. Noong araw na naaksidente ang Young Master, may isang malaking tao na dumaan. Pero bukod sa malaking taong iyon, may iba pang naroroon. Sino? Ang iniwang anak ng pamilya Zhou, Shen Li. Sino si Shenlai? Siya ang pumalit sa pwesto ni Dr. Luo. Shenlai. Titiyakin kong mamamatay siya sa masakit na kamatayan. Buwisit ka! Paano ka naglakas loob bumalik? Gusto mo bang mapahamak kami? Umalis ka na. Tumigil kayo. Anong nangyayari? Kasalanan mo kasi na offend mo ang pamilya Lee. Gago ka! Kakalabas mo lang sa kulungan. Gusto mo bang makulong din kami? Ang pamilya Lee, ikaw, isang nanggaling sa bilangguan. Akala mong kaya mong guluhin sila? Nanay, tatay, baka may hindi pagkakaunawaan. Maling pagkakaintindi? Malinaw na ang pamilya Lee. Gusto nilang sirain siya. Hiwalayan mo na siya ngayon din. Ngayon. Anong sabi mo? Yung pamilya Lee? Gusto mo ito? Anong sabi niya? Anong sabi niya? Pumunta siya sa pamilya Lee. Malaking gulo na ito. Tapos na tayo. Buwisit na ito. Master Lee, ang sarap ng babaeng ito. Ang ganda talaga niya. Kita mo? Relax ka lang. Pagkatapos ko sa kanya, ibibigay ko siya sa'yo. Wag, pakiusap. Sa'yo na siya ngayon. Wag po. Tigil. Hoy, ang sama ng timing. Ikaw na. Maliit. May tapang ka, ha? Ngayon, papabayaan kitang mailibing kasama ng anak ko. Mailibing kasama niya. Pakawalan mo siya, tama? Maliban kung luluhod ka sa harap ko at babaliin mo ang sarili mong mga buto. Pakakawalan ko siya. Ano? Ayaw? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano kaming dalawa ng babaeng iyon ay mabuhay na magkasama bilang mag-asawa. Old son, parang may kakayahan itong lalaki. Mga mortal lamang. Wala dapat ikatakot. Sa harap ko, isang third stage martial artist. Basura ka lang, kaya kitang dalhin gamit ang isang kamay. Binata, huwag kang ganoon kayabang. Ngayon, tuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa nakatatanda. Panoorin mo ang kamao ko. Ikaw ay si Tianse. Matandang Sun. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Isa lang siyang itinakwil na anak ng pamilya Zhou. Isang preso mula sa reformang paggawa. Bakit mo siya kinakatakutan? Tumahimik ka. Kilala mo ako? Oo, kilala. Sa timog kanlurang larangan ng digmaan, minsan akong nasaksihan ang iyong kahusayan. Umalis ka sa pamilya Lee. Huwag mong ipakilala ang aking pagkatao. Lumabas ka. Salamat. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Matandang Sun. Matandang Sun. Ikaw, huwag kang lalapit. Ano pa ang iyong maaasahan? Ako, taga-pamilya Lee ako. Kung mangahas kang galawin ako, mamamatay ka ng malagim. Shenlai, hindi, Lolo Shen. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Sasang-ayon ako sa anumang kondisyon na itatakda mo. Agi, Tawagan mo ang tatay mo. Ha? Ayaw? oo, gusto ko. Tatay, tulong. Bodega ng lumang kalye. Kunin mo ang bangkay ng anak mo. Huwag, pakiusap.
Hoy, Bodega ng lumang kalye. Kunin mo ang bangkay ng anak mo. ano? Ano ba? Sino ang matapang? Naglakas loob namang istorbo sa anak ni Lee Jin-ho? Lolo, hindi ba si Lolo Sun ang nagpoprotekta kay tatay? Tawagan mo si Old Son. Lolo, walang sumasagot. Bilis, pumunta sa bodega ng lumang kalye. Panginoon! Panginoon! May nag-iwan ng urn sa labas. Sabi, Ano ang sabi? ihanda ang urn. Kapag ginanap ang libing ni Lita Ili, may darating na kukuha nito. Tara na. Anak ko, huwag kang mag-alala. Ang paghihiganti mo, kukunin ni tatay para sa iyo. Lolo, ang nag-deliver ng urn ay hindi pa dumarating. Kung maglakas loob siyang pumunta, gagawin ko siyang handog sa libing ngayon. Sino yan? Hindi mo ba alam na libing ni Master Lee ngayon? At naglakas loob ka pa na magdala ng pulang payong? Layas. Bata, naglakas loob kang manggulo sa pamilya Lee? Naghahanap ng kamatayan? Ang laki ng bibig mo. Ang tapang mo. Parang langgam. Dudurugin ko. Hayop ka! Dapat kang yumuko ng ilang beses pa ngayon. At baka iligtas ni Old Master Lee ang bangkay mong buo. Ang daming kalokohan. Hindi ka man lang karapat-dapat na kausapin ako. Naglakas loob kang saktan ako. Galing ako sa pamilya Wang, isa sa 3 malalaking angkan ng Jiangzhou. Ikaw, patay ka na. Darating si General Zhang. Anong nangyayari? Zhang Sushan. Zhang Sushan. Paano mo masasabi ang pangalan ni General Zhang? General Zhang. Siya ay pinalayas mula sa pamilya Zhou. Siya ay isang bilanggo. Kalokohan. Ikaw, Si Ginoong Shen ay aking tagapagligtas. Ininsulto mo si Ginoong Shen. Ibig sabihin ininsulto mo ako. Ginoong Shen, ano ang nagdala sa iyo sa pamilya Lee? Pumunta ako para kunin ang urn ng cremation. Shen Lai, huwag kang lumayo. Ang urn ni Lita Ili. Ako ang nagdala nito. Nagkasundo tayo. Kukunin ko ito ngayong araw. Naghahanap ka ng kamatayan. Pupunitin kita ng pira-piraso. Mga bantay, Sino ang may lakas ng loob? ikaw ay isang dakilang general ng Jiangzhou. Ang pagprotekta mo sa kanya ng ganito, paano namin susundin ang iyong mga utos sa Jiangzhou mula ngayon? Tigilan mo ang kalokohan. Sabi ko, ang paglaban kay Ginoong Shen ay ginagawa kong kaaway. Ikaw, Mula ngayon, pinalayas mula sa pamilya Lee. Kumusta? Anong problema? Sige, darating ako agad. Anong problema? May problema ang proyekto. Tara na. Anong nangyari? Miss Lin, sa wakas nandito ka na. Hindi na namin kaya pang magtiis. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang. May grupo ng mga tao sa kalsada sa unahan. Naharang nila ang ilang mga kargamento. Sabi nila, ang mga materyales ay dapat bilhin lamang mula sa kanila. Ang totoo, may sira ang kanilang mga materyales. At ang presyo ay 5 beses ng presyo sa merkado. Hindi ba iyan direktang pangingikil? Sino sila? Hindi rin namin alam. Tuwing lumalabas kami para kumuha ng supply, pinapadala nila ang mga tao para harangan ang kalsada. Nasaan sila ngayon? Jia Lu, hintayin mo ako. Naghahanap ka ba ng suntok, bata? Kung sino ka man, umalis ka na ngayon. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ha. Hoy, isang walang kwentang bata galing sa kung saan. Ang laki ng bibig mo. Hindi ba tinuro sa'yo ng nanay mo na lumuhad kapag humihingi ng pabor? Ha? Ha. Hoy, sino ba itong batang bastos? Ang laki ng bibig mo, ha? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na kapag namamaalamos, dapat lumuhad? Ha? Sakuhin niyo siya. Narinig mo ba ang sinabi ko? Oo, narinig ka namin. Bumalik kayo at sabihin sa boss nyo. Kung maglakas loob kayong bumalik dito para manggulo, sabihin nyo sa kanya na maghanda na ng kanyang urn. Bilis, tawagan ng binata. Nagkamali kami. Sira naman, ni hindi nyo kayang hawakan ng maliit na bagay na ito. Mga talunan kayo. Buwisit ka. Alam mo, pinsan siya ng panganay na anak ng pamilya Zhou. Sa loob ng 3 buwan, mawawala na ang pamilya Zhou. Shen Lai, pababayaran ko sa iyo ito. Pinsan, anong ginagawa mo dito? narinig ko nasa ospital ka, kaya pumunta ako para tingnan ka.
Lahat yan ay dahil sa bastard na si Shenlai. Akala niya matapang siya sa kanyang mga bodyguard. Tingnan mo ang ginawa niya sa kapatid mo. Yung maliit na scumbag na naman, may hinanakit ako sa kanya at hindi pa tapos. Ano, lalakas ang loob niya na guluhin ka rin, pinsan? Sasabihin ko sa'yo, tatawagan ko si Crow ngayon din. Titiyakin ko na alam niya na ang pamilyang Zhou ay hindi lang basta taong pwedeng bastusin. Crow, ang nangungunang hitman na si Crow? Ano? Nakuha ko, papunta na ako. Magsalita ka. Yung lalaking nanggulo sa mga tauhan ko kahapon, nasaan siya? Talagang hindi ko alam. Hindi mo alam, ha? Tigil. Siya yan. Walang silbi. Kayo hindi nyo man lang maibaba ang isang pretty boy. Bata, ikaw ba ang pumalo sa mga tauhan ko ganito? Siya yun. Walang kwenta. Kayo, hindi man lang kayo makatalo sa isang gwapong lalaki. Bata, kaya ikaw ang tumalo sa mga tauhan ko na ganito. Oo, ano kung ganon? Maganda ang mood ko ngayon. Magbayad lang kayo ng konti para sa gastos sa ospital at tatawagin na nating tapos na. Magkano? 300 milyon. At kung hindi? Hindi. May 200 tao ako sa labas. Lahat naghihintay at tutulungan kitang suriin ang mga materyales. Sigurado ka? Siyempre. Maghintay ka. Tatawag ako. Ang galing ng boss pag pumapasok siya. 2 salita lang at umatras ang batang ito. Tapos na. Tapos na. Anong tapos? Tapos na. Hindi ko pa nga naipadala ang numero ng bank account ko. Anong tapos? Boss, masamang balita. Uminahon ka. Boss, masamang balita. Maraming tao mula sa Tianse Hall ang nasa labas. Sila ay umaatake ng walang dahilan. Ang mga tauhan natin ay hindi sila mapigilan. Ano? Teka lang. Puta, Pinsan, anong problema? kanina lang. May dumaan galing sa Tianse Hall. Si Crow at ang mga tauhan niya ay dinala. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi magiging madali para sa kanila. Mangyayari, sa 2 araw, kukuha sila ng ilang kagamitan mula sa kaklase ko. Basta. Zhang Kai, kumusta na ang mga kagamitan na iyon? Miss Lin, yung batch ng kagamitan, sabi ng Feilong Group na may problema, binawi nila, at wala kaming narinig mula noon. Tumawag kay Mr. Cheng nila. Hindi na kailangang tumawag. Nagkataon na dadaan ako, kaya pumasok ako para tingnan. Mr. Cheng, yung batch na iyon ng kagamitan ay maayos. Bakit biglang ibinalik? Kung wala ang kagamitan, nawawalan kami ng marami araw-araw. Ako rin, walang magawa. Hindi ko naman basta-basta. Hahayaang gumamit kayo ng sirang kagamitan, di ba? Gaano katagal bago maayos ang kagamitan? Maghintay ka lang. Kapag nasa mabuti akong kalooban, saka ko aayusin para sa'yo. Mr. Cheng, anong ibig mong sabihin dito? Ibig kong sabihin, hindi mo ba nakikita? Paano ka naging boss? Pinaglalaroan kita. Tanga. Gusto ko ng refund. Ayon sa kontrata, dapat mong bayaran ako ng triple na penalty. Penalty? Sige. Ang liit na halaga, kaya naming bayaran ng Feilong Group. Pero, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Sa buong Jiangzhou, sa amin lang, ka makakabili ng kagamitan. HMPH. Ikaw. Kumusta si Mr. Cheng? Ako na ang bahala dito, Mr. Joe. Huwag kang mag-alala. Kumusta? Miss Lin, tinanong ko na. Wala talagang ibang kumpanya sa Jiangsu na may parehong kagamitan. Ano? Tawagan si Mr. Cheng. Miss Lin? Gawin mo. Mr. Joe, galing sa Jamo Corporation. Sagutin mo. Karne na diretso sa pintuan natin. Hindi natin yan pwedeng palampasin. Ipasa mo ang tawag kay MS Lin mo. MS Lin, matagal na tayong hindi nagkita. Miss mo na ba ako? Paano kung ngayong gabi? Mr. Cheng, mangyaring maging formal ka. Sige, MS Lin, ano ang maitutulong ko sa'yo? Mr. Cheng, paano ito? Bibilhin namin ang kagamitan sa 3 beses ng presyo sa merkado. Ayos ba iyon? MS Lin, ano ba ang tingin mo sa akin? Akala mo ba sa triple na presyo, magko-compromise ako? Magkano ba ang gusto mo? 10 beses. Gusto ko ng 10 beses. Ikaw? Itong si Miss Lin, mainitin ang ulo. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal.
bago sila magmakaawa sa akin. Anong problema? Ginoong Shen, ang proyekto ay bumili ng kagamitan mula sa Feilong Group at ito ay na-recall. Ngayon sabi ng Feilong Group, ibabalik lang nila ito sa 10 beses ng presyo. Ang mahalaga, sa Jiangzhou, ang kanilang kumpanya lang ang may ganitong kagamitan. Ano ang gagawin natin? Ipagkatiwala mo sa akin. Bukas, sisiguraduhin kong makikita mo ang kagamitan sa site. Shenli, yung batch ng kagamitan na binanggit mo, maaasahan ba? Huwag kang mag-alala. Malakas ang connection ko doon. Oy, well, kung hindi si MS, Lin, ang ganda ng pagkakataon. Napunta ka talaga sa project site ngayon. Kayo lahat ay magkakasabwat. Dapat alam ko na yung batch ng kagamitan, ikaw pala ang nasa likod nito. Ano kung ako? Ikaw na walang kwenta, naglakas loob kang kalabanin ang pamilya Zhou? Siguradong sawa ka na sa buhay. Hoy, Jielu, sabihin ko sa'yo, magpalipas ka ng gabi sa akin ngayon. At magsasalita ako ng mabuti sa pinsan ko para sa'yo. Sa panaginip mo. MS, Lin, huwag kang masyadong magalit. Pahalagahan natin ang pagkakasundo, di ba? Kung talagang gusto mo ang kagamitan, pwede tayong mag-usap. Hindi na kailangan. Hindi, nasa atin na sila. Tiyakin lang na handa ang triple penalty. Oy. Ikaw, maliit na pilyo, natuto kang mag-bluff, ha? Dahil sinabi ng walang kwenta mong asawa, hindi na kailangang makipagnego. 15 beses ng presyo, hindi bababa kahit piso. Shenlai, ano ang gagawin natin ngayon? Gino! Masamang balita! Tigilan mo ang kalokohan. Sabihin mo na. May grupo ng sasakyan sa labas. At nagdala sila ng mahigit 100 truck ng mga pinaka-advanced na kagamitan. Nasa pintuan lahat. Ulitin mo yan? Hindi ako nagkamali ng kita. Ang kanilang kagamitan ay mas isang modelong mas malaki kaysa kay Ginoong Cheng. Guro, ito ang mga nangungunang lokal na kagamitan na hiniling mo. Pakisuri ang mga ito. Hindi na kailangang suriin. Ano ngayon? Mukhang totoo. Ikaw, Alipores. Ang aming kagamitan ay lahat importado. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Mga guwardiya, dakpin silang lahat. Peste, yang Shenlai pinahiya tayo. Hindi lang yon. Nangako rin ang pamilya Zhou na tutulungan ang ating pamilya Lin makakuha ng ilang proyekto. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Simple lang ang kondisyon. Alisin na lang si Shenli. Lolo, buwisit na Shenli. Paano siya nangahas? Napagluhurin ang pamilya Zhou sa kanyang ina. Sa tingin ko, hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Sa tingin ko, hindi niya alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Lolo, kung mamatay si Shenlai, ipakasal si Lin Jielu sa kapatid ko, kung gayon, atin na ang mga proyekto, tama? Ha. Tama. Halika, puntahan natin ang pamilya Lin. Shenlai, hindi mo inaasahan yan, di ba? Nagkita tayo ng mas maaga. Tatay, halika, umupo ka rito. Bakit ikaw? Lumabas ka dito. Sabi ko, Tia, huwag kang walang utang na loob. Kami pumunta rito dahil nag-aalala kami sa kaligtasan mo. Anong ibig mong sabihin? Tia, na-offend ni Shenlai ang pamilya Zhou. Kung ayaw mong madamay, sabihin mo sa kanya na umalis na siya dito. Shenli, totoo ba ito? Wala kang kwenta. Paano mo nagawang mang-insulto sa pamilyang Zhou? Ang pamilyang Zhou? Ibinigay ko sa pamilyang Zhou ang lahat. Tumahimik ka. Tita, narinig ko ito kay Ginoong Zhou. Sino mang may koneksyon kay Shenli ay hindi patatawarin. Ano? Ano ang gagawin natin? Ito, madali lang. Basta hiwalayan ni Jielu si Shenli, hindi na magkakaroon ng koneksyon ang pamilyang Lin sa kanya. Oo, diborsyo. Uy, Jielu, bilisan mo at hiwalayan na itong malas. Huwag mo kaming lahat na ibagsak. Tama, diborsyo na ngayon. Sige, umalis ka na ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan si Shenli na ibagsak ang lahat. Nagpasya na ako. Simula ngayon, aalis na ako sa pamilyang Lin. Ikaw? Ang bagay na ito, hindi ko ibabagsak ang pamilyang Lin. Ako ang bahala. Malaki ang sinasabi mo. Simula ngayon, itakwil si Lin Jielu at itong walang kwenta mula sa pamilyang Lin.
Tay, nanay. Nagpasya na ako. Kami ni Shenli ay lilipat sa loob ng ilang araw. Hindi kami magiging pabigat sa inyo. Baliw na babae. Kung mananatili ka sa talunan na ito, mapapariwara ka. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Joe ay walang dapat ikatakot. Lumabas ka. Wala akong anak na tulad mo. Itong hampas lupang ito. Wala siyang kahit ano. Ano ba to? Ano itong basura? Maaring may halaga ito, di ba? Ginoo, magkano ang halaga nito? Ito, 3,000. Kung ibebenta mo, kunin mo. Kung hindi, alisin mo. Tingnan mo ang pagkakagawa. Pwede bang dagdagan pa? Pagkakagawa, wala iyon. 3,000. Kunin mo o iwanan. Sige, 3,000 na lang. Teka, ito ay... Hoy. Ano ang problema? Ikaw mismo ang nagpahalaga nito kanina. Hindi ka maaaring bumalik sa iyong salita. Ito ay mas mahalaga kaysa sa 3,000. Tawagan ko at tanungin. Tama. Tianse token. Nasa tindahan ko pa ang tao. Sige. Hoy, tumatawag ka? Bakit sobrang palihim? Natatakot na may makarinig? Ito ay isang magandang bagay. Magkano ba ang halaga ng basurang ito? Umamin ka ng tapat. Saan ito nanggaling? Ito ay sa aking manugang. Wala akong kinalaman dito. Iyong manugang. Kalokohan. Talagang sa aking manugang ito. Ah, tama. Tiyak na ninakaw niya ito. May record siya ng krimen. Manugang? Ano ang pangalan ng iyong manugang? Shenli. Naglakas loob kang kumuha ng bagay mula sa Tianse Hallmaster. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Tianse Hallmaster. Uy, alam mo ba kung ano ang Tianse Hallmaster? Tianse Hallmaster? Ano bang yan? Balak ko sana, yang walang kwentang tao, na itapon siya. May nakita akong token sa bahay niya. Kaya dinala ko sa antique shop. Nakilala ito ng may-ari ng antique shop at nakahanap pa siya ng tao na sumigaw sa akin na sinasabing si Shenlai ay isang hallmaster. Posible bang si Shenli ay talagang isang malaking tao? Mali ang paghusga natin sa kanya. Bakit hindi tayo maghanap ng taong tatanungin? Pinaghihinalaan mo na si Shenli ay mula sa Tianse Hall? Kung siya talaga ang hallmaster, maghihiganti ba siya sa pamilya Lin natin? Kung siya talaga ang hallmaster, ilang beses na tayong patay kung ganon. Tama ba ang narinig ko? Yung walang kwentang tao ang Tianse Hallmaster? Kahit lahat ng general sa Jiangzhou, hindi karapat-dapat sa tingin ang Tianse Hallmaster. May hahambing ba yan sa talunan ng pamilya mo? Baka may ginawang daya ang batang yon at umupa ng artista para lokohin ako. Aba, sige na. Kalimutan mo na ang batang yon. Si Jalu ay dinala niya at nananaginip ka pa rin dito. Mas mabuti pa isipin mo kung paano magretiro. Lolo, ito ang jade na nakuha ko sa auction. Regalo para sa iyo. Naku, ayos. Shenlai, niloloko mo ako? Hintayin mo lang. Ito ang dulot ng iyong pagkainip. Sa pagkakataong ito, muli tayong naging katatawanan ng pamilya Lin. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang batang si Shenlie at makipag-areglo. Hoy, tama na. Sa pagkakataong ito, kailangan nating magplano ng mabuti. Isang subena, ang nagsasakdal ay ang aking ina, si Tang Shuying. Pumunta ako para sunduin ang aking CEO na asawa at umuwi. Mahal, tingnan mo ito. Isinasakdal tayo ni inay dahil hindi raw natin sila sinusuportahan. Hindi ba't sapat na ang perang ibinigay natin sa kanila? Imposible. Mula nang maging CEO ako, mas marami pa silang kinita kaysa sa akin. Ano kaya ang pakay nila ngayon? Halika, pumunta tayo sa bahay ng mga Lin. Inay, itay, ako na. Nagdala si Shenlai ng 2 bote ng mamahaling alak. Bakit kayo nagdala ng 2 bote ng alak? 2 bote lang ng red wine? Nagtitipid ba kayo? Iyon lang? Itay? Narito ang pinuno ng Tianse Hall. Dapat ba akong lumuhod para sa iyo?
Ang regalong ito para sa Panginoon ng Tianse Hall ay napakamura. Nanay, ano na naman ang ginagawa mo? Tingnan mo siya, tamad-tamad lang buong araw, pero laging may tumutulong sa kanya. Hindi ba kakaiba iyon? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Jialu, ang hindi mo alam ay nagpapanggap siya bilang Panginoon ng Tianse Hall sa labas. Nanloloko ng mga tao. Ano ang sinasabi mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang Panginoon ng Tianse Hall ay may mataas na katayuan. Ang mga kahihinatnan ng pagpapanggap sa kanya, wala kang ideya. Well, talaga bang napakalakas ng Panginoon ng Tianse Hall? Napakalakas. Sasabihin ko sa iyo, ang 3 dakilang pamilya ng Jiangzhou sa harap ng Panginoon ay wala. Kaibigan ko rin ang Panginoon ng Tianse Hall. Tigilan mo ang kalokohan. Isang katulad mo ay maaaring maging kaibigan ng Panginoon? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, bibigyan mo kami ng sustento. Kung hindi, ilalantad namin ang iyong lihim at hahayaan ng Panginoon ng Tianse Hall na kumilos sa iyo. Kaya sa huli, pera lang ang lahat. Pumunta ka sa bilangguan at nagdala ng kahihiyan sa aming pamilyang Lin. Nagbigay ka ba sa amin ng kahit 1 sentimo? Ang buwanang sustento, hindi ba ito binabayaran ng ating Jialu? Kung hindi dahil kay Shenlai, hindi ako naging CEO. Sabihin mo na, magkano? 20 milyon. Gusto ko ng mga bahagi ng Jiamo Group. Nanay, baliw ka ba sa pera? Paano mo kayang kausapin ang nanay mo ng ganyan? Ang Jiamo Group ay itinayo namin ni Shenli sa pamamagitan ng maraming pagsisikap. Paano mo ito nagawa? Hindi sapat ang pagkuha lang ng shares. Bakit hindi natin hayaan si Jialu na bumaba bilang presidente? Talaga? Pinaghirapan natin ang proyektong ito. Anyway, pamilya naman tayo. Hindi mahalaga kung sino ang kukuha ng posisyon. Yan ang mabuti kong manugang na lalaki. Ang galing mong manugang. Sino ang mag-aakala? Ang matandang ito ay maaari pa palang maging presidente. Tara, mabuting manugang, uminom ka ng tsaa. Gagawa pa ako ng ilang putahe. Manatili ka na sa hapunan. Sige na, hindi ako kakain. Jialu, makinig ka sa akin. Huwag mo akong sundan. Jialu, makinig ka sa akin. Hayaan muna ang tatay mo na maging presidente ng ilang araw. Ang proyektong ito natin ay laging may problema. Pagkalipas ng ilang araw, kapag hindi na kaya ng tatay mo, tiyak na susuko siya. Pagkatapos, ang proyekto at ang pagkapresidente ay magiging atin muli, di ba? Ang sama mo. Boba, huwag kang magalit, okay? Shenlai. Masyado pang bata. Masyadong matigas ang ulo. Ha. Walang silbi. Wala talaga siyang silbi. Ipinadala si Jiamu sa biyenan niya. Hindi ba't mas mabuti yon kaysa ibigay sa atin? Ha. Paano nating mababawi ang grupo? Umaasa ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko na. Kumusta si Old Yuan sa mga bagay-bagay? Mr. Shen, huwag mag-alala. Ang mga materyales na kailangan para sa proyekto. Naitago ko na sila ng lihim. Hintayin mo lang ang palabas. Mr. Shen. Relax. Gawin mong mabuti ang mga bagay. Gagantimpalaan ka. Salamat, Mr. Shen. Itong upuan ng CEO. Talagang komportable. Ang pagiging amo ang pinakamadaling trabaho. Pumasok ka. Mr. Lin, narito ang progreso sa proyektong Iksimi. Tingnan ko. Yuan Ui, paano mo ginagamit itong ladrilyo? Bakit ka nakikialam ng maraming bagay? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang gumawa ng problema para sa sarili mo. Naintindihan mo? Uy, ikaw si Kapitan Yuan, di ba? Nandito na po kayo. Huminga ka. Salamat, hindi na. Kumusta ang kalidad ng proyektong ito? Walang problema. Kapag natapos na, magiging pamantayan ito. Mabuti. Uy, sino siya? Siya? Gusto lang niyang umuwi at makita ang pamilya niya. Inaprubahan ko na ang kanyang leave. Ang pag-leave ay bawas sa sahod, di ba? Oh. Marunong kang umunawa. Itong pinuno ay walang espesyal. Kapitan Yuan, ihatid mo ako. Si. Nasaan si Mr. Lin? Ano ba yung sigawan na yan? Ako si Mr. Lin. Lin Jialu. Ako ang tatay niya.
Ngayon, sa Jiamu Group, ako ang pangulo dito. Xiaoho, sige, magsalita ka. Ano yon? Pagbati sa Jamo kumpanya. Dahil natapos kayo sa tamang oras. Ay naku, Xiaoho, napakabait mo naman. Tungkulin namin yan. Pero, Xiaoho, pumunta ka para bumati. Bakit wala kang dala? Wag na nating gawing ugali to. Mr. Lin, Ano ang problema? Bakit hindi ka kumatok? Hindi mo ba nakikita na may bisita ako? Lumabas ka. Pasok. Mr. Lin, may problema. Huwag kang magpanic. Dahan-dahan lang. Gumuho ang building ng project natin. Ano? Ulitin mo yan. Hayaan mong ako na magsabi para sa kanya. Yung building na itinayo ng Jiamu gumuho. Paano nangyari to? Sasabihin ko sa'yo. Yung matandang yon ay tiyak na nagnakaw ng pondo at gumamit ng mababang kalidad na materyales. Kailangan mong maniwala sa akin. Talagang wala akong ninakaw. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Gee, how? Kailangan mo akong tulungan. Wala akong ginawa. Tulungan ka? Paano kita matutulungan? Nawala ng bilyon ng mga investor. Hindi natin mababayaran yan. Makukulong ka. May nasa likod nito. Shen Lai. Tiyak na siya iyon. Hindi niya talaga gustong ibigay sa akin ang grupo. Ha ha ha. Ang ginagawa mo lang ay kumain, uminom at magsaya. Ngayon mo lang napagtanto? Hindi ganoon kadali ang maging CEO. Si Jalu ay makakahanap ng paraan. Kahit dumating ang mga Diyos, hindi ito makakatulong. Ganoon ba? Jialu, nandito ka? Kung hindi si dating Ji Lin. Tamang-tama ang oras. Maaari mo pa siyang makita sa huling pagkakataon. Natatakot ako na ito na ang huli mong pagkakataong makita kami. Mahal kong manugang, mabuting manugang, kailangan mo akong iligtas. Ano? Kaya mo ba talagang gawing isang matayog na gusali na tumayo mula sa patag na lupa? Ngunit gumuho ang gusali. Maari itong itayong muli. Ngunit kapag wala na ang isang tao, wala nang natitira. Anong ibig mong sabihin? G, Shen, idinimanda ka ng Jiamu Group. Pakisama sa amin. Ikaw pala. Itong CEO, bakit hindi ka nalang manatili? Hindi ko na kaya ito. Ilang araw pa lang si tatay bilang CEO at ginulunan niya ang kumpanya. Bakit ang daming pagkakaiba sa mga account? Miss Lin, mag-relax ka lang. Relax lang. Ipa-recalculate mo ang mga account at dalhan mo ako ng report habang ginagawa mo yan. Kailangan kong malaman ang buong kalagayan pinansyal ng kumpanya. Sige, gagawin ko na. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng tatay ko. Ano ito? Mga membership card, lahat yan sa spa. Lolo, kailangan mong mag-isip ng paraan. Naaresto si Shenping. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang magagawa ko? Sa puntong ito, kailangan nating unahing protektahan ang sarili natin. Tingnan natin ang malaking larawan. Tama. Kailangan kong humanap ng paraan para mabilis na matapos ang diborsyo. Si Shen Lai ang dahilan kung bakit nawala ang manugang ko. Kailangan kong pumunta sa pamilya Zhou para humingi ng paliwanag. Hindi natin sila pwedeng hayaang gamitin tayo bilang mga pawn. Anong depisit ng kumpanya? Anong pagbabayad sa mga investor? Sa tingin ko, lahat peke. Anong nangyari sa'yo? Maswerte ka na hindi ka nila dinemanda. Demanda? Paano siya nangahas na idemanda tayo? Ano ito? Mga susi ng villa ng Huadun Estate. Binili lang ito ni Shen Lai. Paano mo nakuha ang mga iyon? Ipinadala ni Mr. Lee ang mga iyon. Malamang hindi niya alam. Si Shen Lee ay pinalayas na sa pamilya Lin. Saan nakuha ni Shen Lee ang lahat ng perang iyon? Posible bang si Shen Ping ay naapi? Ngayon mo lang nalaman yan? Siya ang nasa likod niyan. Hindi. Ang bahagi natin. Kailangan nating bawiin iyon. Kuya Lin, tungkol kay Shenping, alam ko, malaking dagok ito sa'yo. Pero wala nang magagawa ang sino man ngayon. Sa tingin ko, ang pamilya Zhou mo. Ayaw lang gumawa ng paraan. Ginagamit ninyo ang pamilya Lin namin bilang pananggalang. Xiaomei, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo. Pero hindi basta-basta masasabi ang nasa isip mo. Kanina, hindi ba't nailigtas ko kayo ng asawa mo? Hoy, Ngayon, ang Jiamu Group ay naging magulo. Kahit na mabawi natin ngayon, hindi ito sulit. Para sa amin na mga Lin, malaking kawalan ito. Oo. Ang pamilya Lin ninyo ay nawalan ng isang manugang na lalaki. Bibigyan ko kayo ng isa pa. Tian Hao, lumapit ka at makilala mo ang lolo mo.
Lolo Lin ito si iyong Xiaomei, di ba? At ito simula sa Jiangzhou, ang apo ng pamilya Wang at ang nag-iisang tagapagmana ng Wang Group. Kaya ikaw ay apo ni Wang Delu? Naaalala pa ba ako ni Lolo Lin? Oh, hindi masama, hindi masama. Talagang mayroon kang estilo ng iyong lolo noong araw. Tianhao, nag-iisip ako kung mayroon kang oras ngayong gabi, pwede tayong uminom at mag-usap ng mas malalim. Hanggat kayo ay magkatugma, ang pagtutugma na ito gagawin ko. Magandang tugma. Talagang magandang tugma. Salamat, Lolo Joe. See ya. Nasaan ang mga susi ko? Mga susi? Anong mga susi? Bakit hindi ko alam ito? Hindi mo naman ginagamit ito para gamitin ito para takutin ako, di ba? Takutin? Saan mo nakuha ang pera para bumili ng bahay sa Wharton Manor? Sa tingin ko ang dapat arestuhin ay ikaw, hindi si Shenping. Ang pera ng grupo lahat ay napunta sa iyong bulsa, hindi ba? Tatay, mas mabuting ipaliwanag mo kung ano ito. Veep Diamond Card. Lin Jianmin, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Ito ba talaga ang susi sa Huaden Manor? Siyempre, mamaya, lumipat ka na sa nanay mo. Talaga? Marami namang kwarto. Ninang, deserve niyang mag-enjoy sa buhay. Ang galing! Sabi ng doktor, pwedeng lumabas ang nanay ko sa ospital next week. Ikaw naman. Siguradong ang sarap ng pakiramdam. Shenli, nagkita na naman tayo. Ikaw pala si Shenlai, kaya pala ginulo mo ang pinsan mo dati. Natuwa ba ang pinsan mo noong ginulo mo siya? Lin Xiaomei, ito ba ang bago mong lalaki? Oo, ipakilala kita. Ito si... Wala akong pakialam kung sino ka. Makinig ka. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Wang. Bitawan mo ako. Kanina, aling kamay ang kumumpas. Baliin mo. Galit ka sa pamilya Wang? Mukhang ayaw ng mabuhay ng Jiamu Group mo. Tama ba? Talagang may death wish ka, Jiamu Group. Di ba? Baka dapat kalimutan na lang natin ito. May tao. Kunin sila. Eto, mga elite bodyguards pala ito? Ikaw ba ang gagawa o tutulungan na lang kita? Ako na lang ang gagawa. Ako na lang ang gagawa, okay? So, si Shen Lie ay ganap ng nakaalit sa pamilya Wang. Nakita ko si Shenlai, pinilit siyang sakta ng sarili niyang kamay. Si Wang Tianhao ay ang nag-iisang apo na lalaki ng pamilya Wang. Dahil sa personalidad ni Wang Delu, tiyak na ipagtatanggol niya ito. Hindi nagtagumpay ang pamilya Li laban kay Shenli, ang pamilya Wang. Isang tao ang nakasakit sa tatlong pangunahing pamilya ng Jiangsu. Ito, may paraan pa ba? Hanggat inaalis natin si Shenlai, ang Jiamu Group ay magiging atin. Ang tatlong malalaking grupong ito, tiyak na magkakaroon ng lugar para sa pamilya Lin. Mahal nitong mga araw, wala ka miss na miss kita. Ay tigilan mo na marumi ang mga kamay mo. Kailangan kong ayusin ito. Pinatawag ko na ang mga tao para alamin ang tungkol sa babaeng iyon. Wala siyang koneksyon kahit kanino. Ibig mong sabihin, Guo Jackie. Kung ayaw niya akong makuha siya, mas lalo ko siyang gusto. Ang pakiramdam na ito. Ang isipin lang ay nakalalasing. Narinig ko ang kanyang ina. Si Muyazi ay nasa ospital ngayon. Kaya kung kidnapin natin ang kanyang ina, siguradong makukuha natin siya. Tungkol naman kay Shenlai, ako na ang bahala sa kanya para sa'yo. Narinig ko ngayong taon, hindi tayo binibigyan ng dibidendo ng Jiamu at hinihiling nila sa atin, mga shareholder, na magdagdag pa ng puhunan. Ang kapal ng mukha ni Shenlai. Anong nangyayari? Ikaw ba ang pumipigil sa Jiamu Group na magbayad ng dibidendo sa amin, mga shareholder, di ba? Hindi pa tayo kumikita. Paano magkakaroon ng dibidendo? Tigil, bakit mo iniiwasan ang usapin ng dibidendo? Tama. Una, linawin natin ang issue ng dibidendo. Sinamantala mo ba ang pera? Tingnan mong mabuti. Ang una, ayon sa napagkasunduang paraan ng pagbabayad at oras, at sa Party B, bayaran ang lahat ng bayad sa ilalim ng kontrata.
Nasaan ang nanay ko? Hindi ba sinabi mo darating ako? At pakakawalan mo ang nanay ko? Huwag magmadali. Kung maglilingkod ka ng maayos sa akin ngayon, makikita mo ang iyong nanay. Ang kapatid mo ay talagang may kakayahan. Pero wala siyang oras para sa iyo ngayon. Oy, Shenlai, iligtas mo ako. Jiaki, Shenli, Jiaki. Salamat Mr. Shen sa pagpapaliwanag ng napakatagal. Kung may mangyari kay Guo Jiaki, hindi kita papatawarin. kung lalapit ka pa, magpapakamatay ako. Gusto ko ang diwang ito. Iminumungkahi ko na sumuko ka na lang sa akin. Maaari pa ring iligtas ang nanay mo. Nagtataka ako noong kasama mo si Shenli. Ganito ba siya nag-aatubili? Leng Yue, wala na si Jiaki. Ano? Wala na rin ang ninang ko. Pamilya Wang, mas mabuting maghanda kayo. Binatang Wang, pagkatapos mo, pwedeng ako naman? Makukuha mo ang iyong bahagi. Lumabas ka. Kung wala ang utos ko, walang papasok. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Sige, sumigaw ka. Kung mas malakas ang sigaw mo, mas nasasabik ako. Lumayo ka. Hindi ba matigas ka lang kanina? Ha? Anong problema? Uminom ka ng gamot ko, at ngayon lumalabas ang tunay mong kulay. Sino? Jiaki. Maglakas loob kang hawakan ng kapatid ko? Mukhang gusto mong mamatay. Shenli, hindi kita hahayaan. Taga-pamilya Wang ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Patayin ka? Patayin kita. Masyadong madali para sa'yo yan. Iligtas mo ang buhay ko, bibigyan ka ng pamilya Wang ng kahit ano. Pamilya Wang. Ay malapit ng managot. Shenli, iligtas mo ako. Unong guro. Nakaayos na ang lahat. Ito ang telepono ni Wang Tianhao. Nasaan ka? Munting gago. Pumunta ka rito ngayon din. Natatakot ako na baka siya hindi na makakaya. Nasaan ang apo ko? Kung may mangyari sa kanya, hindi ka patatawarin ng pamilya Wang. Wang Delu, ihanda mo ang leeg mo. Sinasabi mo bang baka nawala si Ninang mag-isa? Dahil sa oras, kakalabas lang ni Ninang sa ospital. Hindi pa siya matatag sa kanyang mga paa. Paano siya nakapaglakad ng mag-isa? Wala bang sinabi si Wang Tianhao? Siya ay nag-post lamang ng isang bounty mission nang hindi nagpapakilala. Pero kailangan nating maghintay na may lumapit sa kanya. Nasa panganib na ang buhay niya ngayon. Hindi tayo maaaring umupo lang dito at walang gawin. Kung mga kidnapper, hihingi sila ng ransom, di ba? Kung kidnapping, iyan ang mangyayari. Wala man lang tawag o text message. Baka may kakilala tayo? Kailangan nating tingnan ang mga social connections ni Ninang. Sino ka? Bakit mo ako dinukot? Magkita tayo muli. Ikaw, taga-pamilya Zhou ka. Ang pangalawang anak. Zhou Hongyu. Magaling ang memorya. Matandang kaibigan. Bakit mo ako dinala dito? Hindi mo ba alam? Zhou Hongyu. Pakawalan mo ako. Isa sa alang-alang ko na tayo ay matatandang magkaibigan. Hindi kita isasakdal. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Ang anak sa labas ng pamilya Zhou ay nagbigay sa'yo ng kayamanan, di ba? Bago ang aksidente ng tatay ko, ang nanay ko ay laging nag-iingat ng diary. Diary. Ito siguro yung iniwan ng nanay ko. Sa panahong ganito, ikaw ay... Hindi. Sasabihin ko sa iyo kung may mahanap akong clue. Noong panahong iyon, si Zhou Ningxuang ay pumunta sa iyo na buntis kay Shenlai. Tandaan mo? Ano? Ikaw?
Gusto mong sabihin ang pamana ng pamilya Zhou ay nasa akin? Siyempre, pagkatapos mamatay ni Zhou Ningxuang, ang pamana ng pamilya Zhou ay pinalitan. Ano? Pinaghihinalaan mo si Ning Shuang na ibinigay sa akin ang kayamanan ng Zhou? Bukod sa iyo, sino pa? Ebidensya? Akala mo ang mga salita mo lang, sino ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Paano ang recording ng asawa mo bago siya mamatay? Iyon ba ay maituturing na ebidensya? Kaya ikaw ang nag-udyok sa ikatlong binata ng Li upang sakta ng asawa ko. Wala akong pakialam na ipadala ang buong pamilya mo para samahan siya. Alam ko kung sino iyon. Si Zhou Hongyu, ang pangalawang anak ng pamilya Zhou. Zhou Hongyu, anong gusto mo? Huwag kang masyadong mabagsik. Gusto mo bang tumawag sa anak mo sa huling pagkakataon? Kumusta? Ang numerong iyong diniyal ay pansamantalang hindi maabot. May mali ba? Zhou Hongyu, di ba? Shenlai. Nasaan si Wang Tianhao? Huwag kang mag-alala. Makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Zhou Hongyu. Ano? Nahuli agad ang kasabwat mo? Relax lang. Si Wang Tianhao ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Wang, ng Yunzhou. Kung may mangyari sa kanya, sa tingin mo ba, tatahimik lang ang pamilya Wang? May pakialam ka pa sa pamilya Wang? Sasabihin ko, ligwak ka na. Matandang gago. Nasaan ang kayamanan ng pamilya Zhou? Nasaan? Sabihin mo. Ninang. Nanay. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang. Umuwi na tayo. Zhou Hongyu, may gusto ka pa bang sabihin? Ako, aaminin ko na. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Shenlai, salamat sa iyo nagkaroon ng pagkakataon ng nanay ko na makatayo muli. Ang iyong kabutihan at pag-aalaga, Ninang. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Sana gumaling ka agad, Ninang. Paano si Zhou Hongyu? Umamin ba siya? Iginiit niya na ang nanay ko ay umalis sa pamilya Zhou noon. Kaya ibinigay niya sa iyo ang kayamanan ng pamilya Zhou. Anong kayamanan ng pamilya Zhou? Iyon ay tanda ng pagmamahal na ibinigay ng tatay mo sa nanay mo noon. Nalaman ng pamilya Zhou at gusto nilang kunin ito para sa kanila. Ang tatay ko? Noon, itinago ng nanay mo ang jade na iyon at palaging umaasa na ang tatay mo ay babalik. Sa kasamaang palad, bago siya mamatay, hindi na niya siya nakita pang muli. Nasaan ang palawit na jade na iyon? Itong jade, dala-dala ko ito. Gayunpaman, nangako ako sa nanay mo na ibigay ito ng personal sa kamay ng magiging asawa mo. Ito. Salamat, Ninang. Shenli. Leng Yue. Ngayon, anong antas ng martial arts ka? Sa pagsagot, punong guro, antas 11 ng martial arts, malapit nang umakyat sa antas 12. Subukan mong hawakan ito. Imposible. Paano nangyari iyon? Hawakan ang jade pendant na ito, parang pumasok na ako sa susunod na antas. Ngayon, ano ang nararamdaman mo? Nasa ika-11 antas pa rin tulad ng dati. Baka naman. Ang jade pendant na ito ay nagpapahintulot sa mandirigmang may suot nito na maramdaman ng maaga ang susunod na larangan, kaya ang pagsasanay ay natural na magbubunga ng dobleng resulta na may kalahating pagsisikap. Ano ba ang sinasabi mo? May iba pa bang espesyal na gamit ang jade pendant na ito? Ang jade pendant na ito ay napakahalaga. Kaya naman, pinaghirapan nila ng husto. Pero ang gamit lang ng pendant ay magpapabaliw sa buong mundong martial arts ng Sina na. Noon, ang aking ninong ay dahil din sa jade pendant na ito. Huwag kang mag-alala, nanay. Aalagaan ko kayo. At si Jiaki. Ninang,
Ang villa namin, pwede kang lumipat doon, kahit kailan. Si, alam ko anak, mabuti kayong mga bata. Unong Hall, yang basurang si Wang Tianhao mula sa pamilya Wang at ang ebidensyang kriminal laban kay Zhou Hongyu, nakalap na namin lahat. Ano ang susunod nating gagawin? Malapit nang matapos ang isang buwang palugit ng pamilya Zhou. Ang balita tungkol sa Jade Pendant ay maaaring kumalat na. Ang ibig mong sabihin, ang nasa likod ni Zhou Hongyu. Pagdating ng panahon, lalaban tayo sa buong mundong martial arts ng Tsina. Handa ka na ba? Mr. Wong, ano ang problema na ikinagalit mo? Isang gago na galing sa kung saan. Talagang kinidnap ang anak ko. However, Joe, hindi mo ba inimbita si Mr. Huang ngayon? Tama. General Zhang, ang backer ni Shen Li, ay tumakas na sa ibang lugar. Kung si Mr. Huang ay handang pumagitna, pagkatapos si General Zhang ay mapipilitang lumuhod din. Eksakto. Mr. Huang, Ang 3 dakilang pamilya ng Jiangzhou ay narito na. Medyo bihirang tanawin. mangyaring umupo. Umupo. Huang, inimbitahan ka namin dito ngayon dahil may hihilingin kami. Alam ko. Tungkol kay Shenlai, di ba? Sige. Ngunit ang background ng batang si Shenlai ay medyo mahirap. Iminumungkahi ko na bumuo tayo ng alyansa. Alyansa? Sino ang magiging leader? Sa tingin ko, ang pinuno ng pamilya Zhou ay angkop. Susunod tayo sa pamumuno ng pamilya Zhou. HMPH. Susunod sa pamumuno ng pamilya Zhou. Mabuti. Kung gayon, ako, si Joe, ay hindi tatakas sa responsibilidad. Ngayon tingnan natin kung ang batang si Shen Lai ay makakatakas sa ating hawak. Talagang hindi natatakot na magyabang. Baka makagat mo ang iyong dila. Shen Lai, ikaw pala? Ang anak kong si Hao ay naaresto. Umamin na siya at tinanggap ang parusa. Shen Lai, papatayin kita. Ang 3 malalaking pamilya ay narito lahat. Nakakatuwa naman. Hayop ka. Ngayon, narito si Mr. Huang. Mag-ingat ka o hindi ka makakauwi ng buhay. Mr. Huang, pumasok ka na. Patumbahin niyo ang batang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Ang mga personal na gwardiya ni Mr. Huang ay pawang mga master na 5th rank. Shen Li ngayon, tiyak na mamamatay ka. Zhou Yuanlong, makalipas ang 5 araw, tatapos na ang isang buwang deadline. Sa ngayon, hayaan muna ang iyong pamilya Zhou na mabuhay ng ilang araw. Ikaw. Ayaw mo ha? Huwag mong kalimutan. Dapat nang buwagin ang pamilya Zhou. Kayo lahat sa harap ng libingan ng aking ina. Luhod kayo sa loob ng 7 araw at gabi. Joe, tayo ba susunod na lang sa kanya? Wala kayong dapat katakutin. Kapag dumating na ang aking mga tao, gagawin ko ang batang ito, mamatay ng walang libingan. Tama. Makalipas ang 5 araw, pagtatagpuin ko ang mag-ina sa ilalim ng lupa. Shen Li, talaga bang aalis ka? Kaya ba nating saktan ang 3 malalaking pamilya? Huwag kang mag-alala. Mga clown lang sila. Kung hindi ko sila aasikasuhin, patuloy silang magdudulot ng gulo sa iyo. Sasama ako sa iyo. Hindi ka sasama. Gusto mong sumunod sa talunan na ito at mamatay ng sabay? Talagang hindi. Tama iyan. Shen Li, ang isang lalaki ay dapat may konsensya. Hindi mo pwedeng sirain ang aming Jialu, ha? Siya ang asawa ko. Kung mamamatay kami, sabay kaming mamamatay. Ang lakas ng loob mo. Jialu, manatili ka sa bahay at hintayin mo ako. Babalik ako agad. Shen Li. Nanay, makatitiyak ka? Pinapunta ko sila para humingi ng tawad sa iyo. Bago ka pumanaw,
Lagi mo akong sinasabihan na alagaan ang pamilya Joe, huwag maghiganti. Pero, hindi ko magagawa yan. Bastos kang bata. Dumating ako ngayon. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin sa akin. Lumuhod. Hahaha. Makinig ka sa sinasabi niya. Ang iyong pamilya, Joe, ay nagdulot ng kahihiyan na ito. Hayaan mo akong linisin ang gulo ng iyong pamilya para sa iyo. Maraming salamat, Mr. Huang. Bata, alam kong may backup ka. Pero hindi ka nila mail iligtas ngayon. Ngayon, lumuhod ka at hindi ko nasasaktan ang iyong bangkay. Ang dami mong sinasabi. Siya ay isang grandmaster ng martial arts. Ano, takbo. Ano pang mga trick ang meron ka? Iharap mo sila. Bata, huwag mong isipin na dahil lang magaling ka. Umupa ako ng assassin. Magiging madali kang target. Mga tauhan? Anong nangyayari? Wala pa ba ang mga tauhan? Masamang balita, ang assassin na inupahan natin ay nasikaso na at ito ay Kanino? Tianse Hall. Ito. Paano ito nangyari? Tian Sehol. Tama ang nakita mo. Sigurado yan. At ang mga namamahala ay pawang mga 5 bituing general. Nagkataon lang, may pagsasanay. Lahat ng tauhan ay nag-disarm. May isang leader na tinatawag ang sarili na Songpa. Gusto niyang makita ang Panginoon ng Bulwagan. Pumayag. Songpa, ito ang inanyayahan namin. Ang pinuno ng gang ng mga mamamatay tao. Pagbati, Panginoon ng Bulwagan. Panginoon ng Bulwagan. Itong maliit na bastardo. Paano nangyari yan? Mali ang akala mo. Paano mo kayang walang galang sa Panginoon ng Bulwagan? Naghahanap ka ng kamatayan? Ano? Hindi pa ba naintindihan? Hindi. Panginoon ng Bulwagan. Maawa ka. Huwag mo akong patayin. Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay inayos ng pamilya Zhou. Tama. Wala rin kinalaman ang aming pamilya Wang dito. Nasaan ang yabang mo kanina? Shenli. Hindi. Panginoon ng Bulwagan. Kasalanan ko lahat. Para sa pagiging pamilya natin, maawa ka. Huwag mo akong patayin. Pamilya? Dapat ay naging pamilya tayo. Pero 7 taon na ang nakalipas. Sinira mo ang aking mga paat, kamay, at ipinabilanggo mo ako. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Patawad po, Ginoo, sa aking pagkakamali. Bigyan niyo pa ng isang pagkakataon ng pamilya Joe. Binigyan kita ng pagkakataon. Kung naging tapat ka lang, baka pinakawalan na kita. Pero huli na ang lahat. Then... Gagawin ko? Ang magtrabaho ng parang alila. Hindi ba sapat yun? Pakiusap. Alang-alang sa iyong ina, bigyan ng pamilya Joe ng paraan upang mabuhay. Nakikiusap ako. Mula ngayon, lumuhod ka rito at magsisi sa loob ng 7 araw at 7 gabi. At sa loob ng China, bawal kang magnegosyo o pumasok sa politika. Huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa anumang bagay. Kapag nahuli ka, papatayin ka ng walang awa. Salamat, Amo, sa pagligtas ng aking buhay. Pamilya Wang, Pamilya Li, naligtas kayo sa kamatayan, ngunit hindi sa parusa. Simula ngayon, lumuhod kayo rito sa loob ng 3 araw at 3 gabi at isuko ang lahat ng inyong ari-arian. Salamat, Amo, sa pagligtas ng aking buhay.